So anyway, for this operations po, hindi na naman po ito Philippine Coast Guard, but it is a full of government approach po. So we will take note of the comment po ni Dr. po, and everyday naman po, right after po ng ating operations ay meron po tayong kinakandak na post-assessment. But rest assured po pagdating po sa Philippine Coast Guard na every diving operation and retrieval po ng ating mga suspicious material ay properly turned over po sa SOCO po. So they are the ones processing and validating all the subjects that we are retrieving from the search area. Ma'am, since na-flag na po ang sinasabing mishandling of evidence, magkakaroon po ba ng pagbabago sa ating operation o process na pag-angat nitong mga sako in the future, pag meron na po tayong nakikita muli? Yes, we don't think po that there's an improper hunting po, no? Kasi these past few days, nakikita naman po natin. So after the retrieval, so if I could just mention the process po, ma'am, no? So ang nangyayari po kasi, once na may makapapo ang ating divers na suspicious po, ang ginagawa po natin ay nilalagyan po natin ng rope, and pag-angat po, nilalagyan po natin ng floating marker. And that's the time that we inform the lead agency and then the SOCO. So once we get a go signal from this agency po, ay binababa po natin at nire-retrieve. So considering po, nasako nga po yun, and hindi po natin alam kung gaano na po katagal na nasa ilalim po ng tubig, may tendency po kasi talaga yan na mapunit or mabutas. So just to preserve yung evidence na yon, yung possible evidence, nilalagay po natin yan sa isang fine mesh net at inaangat. Kasi imagine po natin, no, usually, ang dinadive po ng ating mga technical divers ay halos 50 to 70 feet. So imagine po natin yung pag-akyat na may possibility po na matapon or mawala yung laman po ng sako. That's why we put it in a fine mesh net. And then once na makarating po siya sa water surface, may nakaantabay na po dyan na SOCO. So we immediately turn over yung ating pong na-retrieve na mga suspicious objects po sa SOCO. So we properly observe po yung chain of custody of evidence kasi we really wanted to ensure the integrity, the preservation and integrity of these evidences. So at your end po, wala pong magbabago. If possible, meron pong magbabago dun po sa side ng SOCO. We're following the same process po as of the moment. So sa lahat po ng na-retrieve po natin mga sako, there's always a SOCO involved for this. We are the ones receiving after we retrieve and reach the surface. We automatically and immediately po transfer lahat po ng ating mga nare-recover or nare-retrieve na mga suspicious object po. So I guess what you're saying po is there's no mishandling of evidence lang, no? Yun lang sinasabi po ninyo. Yes, tama po. We always ensure the chain of custody of evidence is always observed po.